ang bigat ng tinapay. John 6 verse 35. I am the bread of life. Okay. Ang bigat ng tinapay. May mga sandaling binabato tayo ng bato. Hindi literal, kundi sa anyo ng masasakit na salita, maling paghusga at paninira. Sa ganitong mga pagkakataon, may dalawang madaling piliin. Gumanti o manahimik. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng mas mataas na tugon. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama, kundi talunin ninyo ng mabuti ang masama. Roma 12, talata 17 at talata 21. Noon, ang tinapay ay walang lebadura. Hindi malambot, hindi magaan, kundi matigas, dalisay at may bigat. Hindi ito ginawa upang manakit, kundi upang gumising. Kapag sinabing batuhin mo ng tinapay, ito ay hindi paanyaya sa karahasan, kundi sa katotohanang may timbang. Isang tugon na sapat upang ipaalala na ang ginagawa ng iba ay nakakasakit at nakakapinsala. Kawikaan 15, talata 1, ang mahinahong sagot ay pumapawi ng galit. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Dalisay, walang kasalanan, ngunit hindi kailanman duwag sa harap ng mali. Juan 6, talata 35. Ako ang tinapay ng buhay. Si Jesus ay mahinahon, ngunit malinaw. Mapagpatawad, ngunit matatag. Hindi siya gumanti ng galit, ngunit hindi rin siya nanahimik sa kasinungalingan. 1 Pedro 3, talata 15. Maging handa kayong ipagtanggol ang inyong pananampalataya. Ngunit gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Sa pagninilay na ito, tinatanong ko ang aking sarili, paano ako tumutugon kapag ako'y nasasaktan? Ako ba'y bumabato rin ng bato? O pinipili kong magsalita ng katotohanan ng may dangal at karunungan? Mga ngaral, Siyam, talata 16, ang karunungan ay mas mabuti kaysa lakas. Ang pagbato ng tinapay ay hindi pagtalikod sa sarili. Ito ay pagpili ng mas mataas na daan. Hindi upang ipahiya, kundi upang magmulat. Sa mundong sanay sa bato, pipiliin kong hawakan ng tinapay. Dalisay, mabigat, at may lakas na ipagtanggol ang katotohanan nang hindi nawawala ang aking pagkatao. Maraming salamat at God bless.